Okay, maiba naman tayo mga madam, mga sir 'no, dito naman tayo sa balita reaction 'no. So nag-sorry na pala 'no, humingi na pala ng paumanhin si John Vic Remulla dito nga sa nahuling nakahubad sa Addition Hills sa Mandaluyong 'no, which is eto yung lalaki na naghahalo lang ng semento sa tapat na mismo ng bahay nila na hinuli 'no ng mga pulis 'no at mga barangay 'no. Dito nga po sa mismong tapat ng bahay nga po nila. Okay, so panoorin po natin yung pinakang video na kung saan is nga po humingi siya ng tawad or humingi siya ng paumanhin. Nakita kong feedback sa social media Feedback. na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng Yun. paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sasabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. Okay. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Yun ang dapat na gagawin, no? So dapat kasi talaga pagka ganyan, so syempre gagawa tayo ng batas, no? Dapat po talaga kasi meron talagang specific na kailangan dapat hulihin kung ano yung mga nakapaloob sa, 'di ba, sa ginawang batas natin, no? Syempre, no, yung mga manghuhuli, no, hindi nila alam na 'di ba? Porke nakahubad dapat pa talagang hulihin. Yung mga ganun, 'di ba? Dapat kasi talaga mismong ano, no, i-clear nila, no, planuhin mabuti, no. Dapat ganun talaga ginagawa ng mga mga nakaupo na gumagawa ng batas, no. Para naman yung mga manghuhuli is alam talaga nila yung specific na dapat hulihin, 'di ba? So dito kasi sa nangyari, no, basta nakahubad, no, basta nakahubad, ultimo na sa mismong tapat ng bahay mo nakaupo, may ginagawa ka, no, kailangan dapat hulihin, hindi, no. Siyempre ang dapat sinabi nila kasi kalye, sa lansangan, sa kalsada, dapat yung ganon, hindi yung porke nakahubad huli agad, no. So yun nga. So okay naman, nagsorry naman pala. Okay. Clear instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Yun. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, Patahimikin ang kalye. So yun nga, sa kalye, ibig sabihin, kalye, labas. Sa labas yun, hindi yun sa iskinita, hindi yun sa mga looban, no. Ibig sabihin, pagkakalye sa kalsada, no. So yun, dapat ganun, no. mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. Comparison. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Okay. Again, humingi ako ng paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko pa siya personal para humingi ng paumanhin at Yun. itatama po natin. Alright. So abangan natin yun mga madam, mga sir, no? Yung sinasabi niya na pupuntahan niya mismo yung taong nahuli. No, sa pagkakaalam ko is nagmulta na siya. 500 pesos yung ticket niya. No, na inisyu sa kanya ng mga pulis, ng mga barangay, no, dun sa mismong lugar, no. So syempre mangyayari niyan, mag-uusap yan. So siguro may mga danyos sigurong hihingiin yung tinikitan, syempre abala, ganto ganyan, no. So, since nag-sorry naman, ayan, so okay na yun, no? So, nagsasorry naman pala, no? At least tinatama niya, no? So, ngayon, mangyayari ngayon dito, syempre, mapag-uusapan niya na ganito, ganyan, no? Looban, hindi kalye, no? Yung iskinita, yung mga looban na yan, yan yung pinakang, kumbaga, diyan pinapatupad yung mga nagiinom, siguro ganun, no? Mga nagiinom sa labas,
'di ba? Yung mga curfew, 'di ba? Mga curfew ng mga kabataan, yan siguro, no. Pero sa mga nakahubad yan, so sakali yan sa mga labas na dapat yan. 'Di ba? Kasi ang init nga naman ng panahon ngayon, sir. No, mahirap naman na ano naman no na habang gahalo ka is nakadamit ka ng ano, 'di ba? So, karaniwan na 'yon sa mga nagtatrabaho na lalo't ganung klaseng trabaho yung ginagawa mo, gumagalaw ka, 'di ba? Sa mga construction nga, 'di ba? So, may mga damit 'yon pero siyempre yung iba doon mga nakahubad kasi nga sobrang init ng panahon ngayon, sir. So, okay naman props sa'yo, sir, at least 'di ba na humingi ka ng paumanhin, humingi ka ng tawad, 'di ba? Sa nahuli na 'yon, no. So, kaya lang yun nga ang sabi ng iba is kung hindi pa nag-trending, kung hindi pa nag-viral, hindi pa malalaman ni Sir, no. Ni Sir Rimulya yung nangyaring gano'n, no. Hindi pa makikita yung mali. Hindi pa malalaman yung pinakang maling pagpapatupad kumbaga. So, yun nga sinabi niya rin na, 'di ba, nakahubad, basta nakahubad huli. So, hindi niya sinabi yung specific kung ano yung mga dapat na talagang sakop ng batas na ginawa niya, no. 'Di ba? So, yun. So, at least nag-sorry naman din. Ay, di okay na yun. Goods din. Okay, maraming salamat sa panonood once again. Thank you so much. Bye-bye. God bless all.